Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng acting Senate President ng Malacanang, di umano, na hindi po swapang sa kapangyarihan. Ayon po sa kanya, konektado daw po sa security threat ang nangyayari po saan? Sa Senado. At tingnan po natin ang kanyang paliwanag. Dahil nga po mga kabayan, magkakaroon po kasi ng hearing ang Blue Ribbon sa pangunguna po ni Pia Cayetano at kailangan po nilang pigilan ito. Di umano. Pakinggan po natin ang acting president po ng Senado ng Malacanang. Di umano. Ito po mga kababayan. Umpisahan na po natin ang kanyang pahayag. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, in work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Posibleng may kaugnayan sa 18 nagpakilalang former bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang umugong na banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, base sa impormasyong ipinabatid sa kanya ng National Bureau of Investigation, may posibilidad na may mga armadong grupo na maaaring manggulo sa Senado. Mabilis namang nilinaw ng senador na hindi direktang sinabi ng NBI na ang mga nabanggit na bodyguards mismo ang nasa likod ng bantang ito. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin information? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Dahil dito, nagpatupad ng heightened security measure at work from home setup sa Senado mula ngayong araw hanggang bukas dahil na rin sa mga seryosong banta sa seguridad. Sinotice na beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. I called the director of NBI to get more details and shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo sa loob ng Senado and they might be armed. So, out of abundance of caution, the following day I met with, of course, USAA, our Sergeant at Arms. Kaugnay nito, may ilang personalidad na rin silang tinitignan na nasa likod ng pagbabanta sa Senado. Sa ngayon, ayon kay Senator Gatchalian, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senate Sergeant at Arms sa mga intelligence agency. May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. Jed Neresina, UNT. Halatang halata ito si Gatchalian. Pilit na pinipigilan ang investigasyon ng flood control scandal. Dahil magkakaroon po ng investigasyon, hindi po ba? Ang sa pangunguna po ni Pia Cayetano at ni Rodante Marcoleta at sa pangunguna rin po ng Senate President na si Cayetano, si Alan Peter, hindi po ba mamaya yon? Ngayon, isasara nyo ang Senado, work from home, dahil may banta? Ano ang kakayahan para magbanta ang mga ex-militar? Wala na silang kakayahan. Wala na silang power. At wala na silang dala-dala na mga sinasabi nyo na mga kargada o mga armas. At ilalagay po ba ng mga ex-marine ang kanilang mga sarili sa delikadong sitwasyon para manggulo? Dahil alam naman po ng 18 mga ex-soldiers na ang kinakalaban po nila ngayon ay pamahalaan ng gobyernong bangag di umano dahil yun na itinuturo sa korupsyon magmula doon sa Malacanang hanggang sa Kongreso at meron din sa Senado na itinuturo nila na sangkot sa malawakang korupsyon ng flood control scandal. Hindi po ba? Ano ang kakayahan para manggulo ng mga taong ito? Willie Win Gatchalian, obvious naman yata. Pinipigilan mo isang acting, nagpapaka-acting Senate President ang magsasabi
Dahil siya ay nire-recognize daw ng Malacanang. Siya ang kinikilalang Senate President. Na wala naman po sa saligang batas ang pagiging Senate President niya. Kasi nga po ngayon mga kabayan, dalawa na po kasi ngayon ang Senate President ng Senado. Isa pong Senate President ng Republika ng Pilipinas. At isa pong nagpapaka-Senate President ng Malacanang. Malacanang Senate President, di umano. Nakita niyo po, dahil napakarami po nilang kailangang pagtakpan. Pati po sa security, NBI, di po ba? Bakit NBI? Bakit? Dahil ang NBI puppet? Pakinggan po natin dito, mga kababayan. Sino po? Si Atty. Topacio. Kung anong klase po ang NBI pagdating po sa ganito. Anong klase NBI na hinihingan po ni Gatchalian para dito sa sinasabing pinaniniwalaan niya na merong security threat o may threat sa Senado. Ito po ang sagot ni Atty. Topacio. Pakinggan po natin siya. Ibang klase ito si Gatchalian. Halatadong halatado. Sangkot ka rin ba sa korupsyon? Dengan menggunakan tanda plus Di yang ba? ada di sini. Paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit Tama. ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Grabe, no? Grabe. Yun po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Tama. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sino mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas namang paprangkahin ko na doon sa Yan. Ang NBI po kasi ayon kay Atty. Topacio, ang trabaho lang po niya manggulo. Sila po daw ang nanggugulo sa Senado at sa ating bansa. Itong NBI. Magmula po nung maging NBI director itong si Matibag, nababoy na po. Nababoy na, di umano ang NBI. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa NBI, di umano, nung maging director yan. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, talagang gustong-gusto nila di umanong pigilan. Ito pong investigasyon ng flood control scandal. Kasi malilintikan po sila. Talagang ma-expose na po. At malalaman na talaga natin yung totoo na mga ulo. At yun ay may idea na tayo kung sino-sino sila. Pero mismo dito sa mga magpapatotoo, sila mismo ang nakasaksi. At sila mismo ang nagdala at nag-deliver. At meron pa silang mga darating na magpapatotoo, mga kababayan. At yan ang kinatatakutan ni Gatchalian. Ni Gatchalian. Hindi po ba? Kaya nga po sila yung naging sakim sa kapangyarihan eh. Nagpakasakim kahit labag sa konstitusyon dahil kailangan po proteksyonan ng mga sarili nila. Masyado, no? Ibang klase. Sasabihin nyo, may threat? Nanganganib ang Senado, kailangan i-lockdown muna at kailangan na work from home muna tayo. Isasara Senado. Unbelievable, ano? Paano magkakaroon ng threat? Nasa inyo lahat ang security. Saka ang Senado, may sarili security ang Senado. May sergeant at arms dyan. At merong militar, may sarili sundalo ang Senado, nagbabantay dyan. Paano magkakaroon ng threat yan? Kumpleto security ng Senado. Nagkakaroon lang po ang threat ng Senado sa gobyerno ngayon. Dahil ayon kay Atty. Topacio, pinagugulo ng NBI ang sitwasyon. Dahil nga po, ang NBI nagtatrabaho na daw po di umano sa mga magnanakaw na politiko. Diyan na raw po nagtatrabaho ang NBI ngayon. Unbelievable.
pagka ganyan po NBI, mga kababayan, maisusumpa mo, di umano, ang nagpapatakbo riyan. Hindi na po NBI ng Pilipino. NBI na po ng mga politikong korap, di umano. Hindi po ba? At yan ang pinaniniwalaan ni Gatchalian. Si Gatchalian na wala naman pong posisyon. Siya ay senador, pero kailanman hanggang hindi nila nakukuha ang majority ng mga senador diyan sa Senado, malabo pa sa sabaw ng pusit na maging Senate President yan pagka po saligang batas ang pag-uusapan. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang 1987 Constitution po natin. Hindi po ba? Kaya nang naniniwala na lang po kay Gatchalian, mga kababayan, yung mga nakinabang. Naniniwala po na siya ang acting Senate President. Hindi po ba? Yung mga nakinabang. Kaya nga protektado kasi marami kasing sasambulat pag lumabas ang katotohanan. Ano po? Pati sa media, may nadideliveran daw po. Pati sa simbahan, may nakikinabang. Pati mga walang posisyon sa gobyerno katulad ni Trillanes, nakinabang. Malacanang, nakinabang. Ayon sa mga Marines. Mga congressman na buhayan, nakinabang sa korupsyon. Ang Senado, nakinabang. Napakarami, no? Sindikato. Ginawang sindikato ang Pilipinas na mga walang yang nagpakademonyong mga politiko na ito. Hindi kaya Gatchalian. Kasama ka ba ron? Kasama ka siguro doon. Di umano. Kaya ang tigas at ang kapal ng pagbumuka mo na naisara ang Senado dahil mag-iimbestiga ang Pilipino, pinagkakatiwalaan ng investigasyon ni Cayetano. Kayo naman, ang investigasyon nyo para siraan. Nag-iimbestiga kayo para siraan yung mga testigo. Yan ang trabaho ninyo. Para lang maikuble ang ginawa nyong pagnanakaw. Di umano. Maraming salamat po, Atty. Topacio. At maraming salamat po sa inyo, mga kaubayan. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa mga nagko-comment. Like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin. At sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, na kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB and Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. At ingat-ingat po tayo, mga kababayan, at kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.